This is Japan. I'm back here in my own country. Hala, when it comes to immigration naman guys, ang tinanong lang sa akin is kailan yung uwi ko sa immigration. As in, walang tinanong. Parang konti na lang yung tao sa loob. Tapos biglang lumapit yung guard. Tapos marami kasi nagtatanong guys kung paano daw ba ako kumuha ng visa. Minsan kasi guys, iniisip ko kapag may problem ako, gusto kong pumunta ng Japan. Kala mo yun yung solusyon te. So maraming nagtatanong guys kung magkano ba yung kailangan pera pag magpapasa ng Japan visa. Alam nyo guys, as independent girly na naman ako, dala ang lahat ng maleta na to. Yan lang guys. Hey guys, it's Annie here and I'm back again with another video. So for today's video is nandito na naman tayo sa NAIA Terminal 3 and we're going to Japan. And yes, we're doing a solo travel for today's video. Gagawin ko sanang travel guide for airport or airport guide. Kaso nga lang guys, wala na ako energy kanina kasi wala akong tulog. Up until now, wala naman talaga akong energy. Pero sige, push natin to. So mga 2:30 na ako nakarating dito sa NAIA. So medyo madaming tao na pag gano'n. When it comes to immigration naman guys, ang tinanong lang sa akin is kailan yung uwi ko, ano yung work ko, sino daw yung pinupuntahan ko sa Japan. Kasi guys, this is my second time going to Japan and may mga vlogs ako noon. If you wanna see, I will link it up here. Pupunta tayo ngayon ng Japan. Specifically, we're going to Nagoya, Japan. Hindi siya masyadong sikat when it comes to travel vlogging yung Nagoya. Ang most lang talaga na sikat na lugar sa Japan is yung Osaka and Tokyo. So, we're going to Nagoya and mag-explore tayo doon. Magta-try tayo mag-solo travel there. I hope kayanin ko kasi parang ngayon pa nga lang gusto ko na dumepende sa jowa ko kasi parang yung pagbuhat ng bag, lahat ako gumagawa ngayon. Ang boarding time is 6 o'clock but ang oras ngayon is 4:20 so medyo maaga pa. Mabilis na ako sa immigration guys. Ang matagal lang talaga is yung check-in kasi mga nasa 1.5 hours ako bago natapos sa check-in kasi sobrang daming tao ngayon. At alam mo naman, nagdaan lang ang Holy Week. Nagda-travel na ulit ang mga people. If you're asking pala sa Japan visa, nasa dulo to ng video, explain ko kung ano yung mga requirements, ano yung kailangan gawin, and paano kayo magkakaroon ng Japan visa. Mamaya explain ko din, pagkalan ko sa Japan, explain ko yung mga need nyo na i-fill up bago kayo pumunta ng Japan. Kasi syempre may mga e-travels and everything na mga requirements na need. Explain ko yun mamaya guys kasi pwede bang magpahinga muna ang tao? Yun lang. So guys, I just got landed here in Nagoya, Japan. Explain ko muna ano yung mga kailangan mong fill upan, requirements bago ka talaga pumunta ng Japan. First of course is your passport and then next is your Japan visa. Syempre guys, titingnan nyo sa Japan visa if expired na ba yung Japan visa nyo or pasok pa dun sa expiration date. At least hindi pa dapat expired. And then next is of course e-travel. Pag wala ka nun guys, hindi ka makakalis ng Pinas. And then next is QR code from Visit Japan website. Para siyang e-travel sa Japan. So, kailangan meron ka nun. Andun na lahat kasi immigration information, customs. Actually, natapos na ako. Nandito na ako sa waiting. So far sa akin guys, sa immigration, as in walang tinanong. Last year kasi nung pumunta ako dito is medyo maraming tanong sa akin because first time ko. Pero ngayon na second time ko na. Guys, walang tinanong na kahit isa sa akin. Like, pagka-scan ng fingers, tapos picture, and then sabi niya lang, please wait, tapos tinignan niya lang yung passport ko, and then tapos na, pinag-go niya na ako. Siguro pag first time, medyo maraming tanong. Nung first time ko dito guys, ang mga tanong is, ilang araw, saan ka magstay, ano yung plano mo, like yung itinerary mo, kung anong gagawin mo. Kahit hindi siya yun yung pinaka-final na gagawin mo, but at least kahit
plan mo pa lang, kahit plan mo. So, kailangan gumawa ka nun para hindi masyadong maraming question kasi ano ba talagang gagawin mo sa Japan. Ganun. So, mamaya guys, I'll tell you kung ano yung mga need nyo and requirements for Japan visa kasi marami nagtatanong noon. Pagdating naman pala dito guys, hindi pa ako nag-register ng eSIM. Siguro bukas na lang yon kasi bala ko lang naman ngayong araw is matulog and may wifi naman din sa bahay. So far dito guys is may mga wifi dito kahit sa immigration. So, hindi ka mamroblema kung hindi nyo agad na-register yung eSIM nyo. Pagdating sa Visit Japan website, kung hindi nyo siya na-fill upan bago kayo pumunta ng Japan or during dito sa Japan, meron siyang parang papel, like yung parang traditional na papel na sinusulat mo yung mga information mo. Kaso nga lang, hindi ka mapapadali sa custom. Kasi dun guys, makikita mo na agad kung ano yung mga i-declare mo. So, pagka-scan mo ng QR, then dire-diretso ka na agad sa paglabas. By the way guys, I landed in Chubu Center Airport, International Airport. So, gusto po sana pumunta sa Terminal 2, yung may Boeing eroplano. Kaso nga lang, wala na akong energy. Gusto ko nang matulog. Pakita ko sa inyo yung airport dito. Maliit lang to guys, kasi like I said, hindi masyadong sikat yung Nagoya. Yan, ganyan kaliit lang. Ayan, ganito lang agad sa waiting. Yun lang muna guys kasi kailangan muna natin magpahinga. Sana dumating na yung tita ko. Actually guys, dapat plan ko is mag-train. Payag talaga ako mag-train guys kasi gusto ko talaga ng adventure, challenges and everything. Kaso guys, nag-worry sila sa dala kong gamit. Totoo naman guys kasi napakadami kong dalang gamit oh. Ayan, meron akong isang baggage, tas isang malaki, tas meron pa ako nung bag kong sarili, di ba? So, yun lang. No, hindi ko alam kung may kwento tong vlog na to. Pasensya na. Pero sana ma-enjoy nyo tong vlog ko na to for Japan. Kung may mga tanong kayo guys, comment lang kayo. Kasi ako din may tanong. Ay, na-joke lang. So guys, lumabas na tayo dun. Yung tita ko ang tagal, tapos biglang nag-random checking na ng passport dun. Lumabas na ako baka kasi, ano pang mangyari dun? Hindi ko alam kung paano ko dun kapag naiwan ako dun mag-isa. Kasi parang konti na lang yung tao sa loob. Tapos biglang lumapit yung guard. Tapos kinuha yung, nag-random checking siya ng passport. Tapos sinulat niya yung mga information doon sa passport ko. But anyways, wala namang nangyari. They're nice. So, dito ako ngayon and today, ang weather is 18 degree. Sucks lang. Keri-keri lang. Kasi naka-jacket naman eh. Ang ETA ng tita ko is 1:37 and 1:38 na ngayon. Sabi niya, nagkamali daw siya ng daan. So, hindi ko alam kung tama bang dito ako sa Terminal 2 kasi last time na sinundo niya ako is nasa Terminal 1. So, lalakarin ko pa yon ng pagkahaba-haba. Ko alam kasi hindi pa siya nagchat-chat. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Dito ako ngayon, no? This is Japan. I'm back here in my own country. Hala, hindi, joke lang. Minsan kasi guys, iniisip ko kapag may problem ako, gusto kong pumunta ng Japan. Kala mo yun yung solusyon, te. Pero ewan ko, I feel like kapag nasa Japan ako, I'm in peace. Like, ewan ko, parang ang peace lang ng life kapag nasa Japan. Tahimik. Alam mo yon? Hindi mo alam yung kasi sa Pinas ka. Pumunta ka dito, te, para malaman mo. Wala akong haggard, no? Kasi as in, wala talaga akong tulog. Like, buong biyahe sa eroplano. Natulog lang talaga ako. Sana dumating na yung tita ko. Hindi ba nakikita yung kuruma niya eh? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala pa rin tita ko. Alam mo, tama, ilagay ko na yung gamit ko dun sa balik ko na tong trolley. Tama, balik ko na tong trolley. I'm an independent girl. Alam niyo, sobrang tanga ko guys. Bumili ako ng maleta. Ito, binili ko from Island Elephant. Meron siyang lagayan ng laptop. Ngayon, te, nababagsak ko tong maleta na to at nandito yung laptop ko. Ito yung kabuhayan ko, lahat. Buong pagkatao ko nandito. Hindi ko alam kung okay lang yung laptop ko kasi nabagsak siya. Sana okay lang. It's working! Okay lang siya guys.
Wala siyang sira, wala siyang basag, wala siyang everything. Kasi nilagay ko din siya dito sa may lagay ng laptop case. Nabili ko lang to sa TikTok shop. Lalagay ko yung link sa baba ko. Makapal yung foam niya. And then it's only 150 pesos. So, okay din siya. Ano nang balita sa akin? Alam mo, wala na akong wifi. Kailangan kong bumalik sa loob kasi nandun yung wifi. Hindi ako makapag-chat, di ko ma-update kung ano yung... Anong nangyayari sa inyo dyan? Alam niyo guys, as independent girly na naman ako, dala ang lahat ng maleta na to. At aakyat tayo ngayon. Kaya ko ba? Hindi, ginusto ko to eh. Paano pag solo travel na ako, te? Medyo nakakapagod siya. In fairness. Walang may 20 kilo na baga. Yun lang mo, mamaya. Grabe ang journey na to. So guys, tumakit ako. And dito sa taas, guys, sa second floor, departure, makikita niyo tong Flight of Dreams na eroplano. And isa siya sa mga pinupuntahan dito sa airport ng Cebu. Pwede na tayo pumunta dyan. Kaso nga lang, andito na yung tita ko. So parang magpahinga na lang tayo, guys. So guys, nakalimutan ko mag-film ng visa requirements for this vlog. As in, pagdating ko dito sa bahay is natulog na talaga ako kasi wala talaga akong pahinga. Ngayon, naaalis na ako. Ngayon ko lang naisipan na i-film siya. So, marami kasi nagtatanong guys kung paano daw ba ako kumuha ng visa. Yung kinuha kong visa guys is tourist visa. Hindi siya invitation, hindi rin siya visiting relatives or anything. Ito yung usual lang talaga na tourist visa and ako yung nag-asikaso nun. So, this is actually my second visa. Slayable ako dito guys. Ayan yung first visa. Ito yung first visa ko, tapos yung isa is yung second visa. So first, saan ba ako kumuha ng visa guys? So kumuha po ako ng visa sa Attic Tours. First visa ko, dun na ako kumuha. And then sa second, dun pa rin ako kumuha. Kasagsagan guys, ng time na sobrang hirap kumuha ng Japan visa is dun din ako kumuha ng Japan visa, which is nung March. Kasi guys, nung January, February, at March, like as in, sobrang hirap kumuha ng Japan visa kasi parang ang daming gustong kumuha ng Japan visa and mostly kasi guys, parang puno na yung mga agency and hindi na sila kumuha ng tourist visa. Ang dami kong tinawagan guys, like as in, ang dami ko pong tinawagan and dumating na po ako sa point na gusto ko na siyang ipasikaso sa iba. Dumating na din po ako sa point na magbabayad po ako para magpapila. Iba pa po yung bayad sa Japan visa and iba pa yung bayad ko sa tao na pipila doon sa slot para sa pag-apply ng Japan visa. But luckily guys is nung time na mag-a-apply na talaga ako, like during the next week na sabi ko kailangan ko na mag-apply kasi kailangan 1 month before the trip is makapag-apply na ako ng Japan visa. Nung time na magpapapila na talaga ako, biglang nag-open yung Attic Tours. By appointment, kailangan mo tumawag sa kanila, ganto ganyan, paano ka. And then nakakuha ako ng appointment for them and then nagpasa ako ng aking requirements. So for the requirements of Japan visa guys, dami rin nagtatanong. Pero yung sasabihin ko lang dito guys is for tourist visa. Kasi guys, iba yung requirements for sponsorship, for visiting relatives. So, yung kung ano yung alam ko, yung kaya kong ma-share sa inyo. Pero kapag gusto nyo po malaman, ililink ko sa description box below or ililink ko sa comment yung link ng Japan Embassy requirements for Japan visa ng Philippines.
Alam mo, ang hirap mag-film dito sa labas kasi ang daming dumadaan. Of course guys, is number 1 is kailangan may passport ka and then dapat hindi to ma-expired before 6 months na ma-expire siya. So kung ma-expire na siya for 6 months, i-renew nyo na yung passport nyo, no? And number 2 is visa application form. So meron yun sa Japan Embassy website, tas meron din yun sa Attic Tours. So pag nag-chat kayo sa Attic Tours guys, kapag naghingi kayo ng visa requirements, ibibigay din nila yung mga form na kailangan mong fill upan, lagyan ng mga basta i-fill upan mo, basta ganun. And guys, kailangan yun i-print ng A4 size. And then dapat no erasure, no blank item. As of now guys, hindi na dapat sulat kamay yung pag-fill up. Kailangan computerized na siya. So, yun yung isa sa mga nabago. Tapos kapag guys, pi-fill upan nyo siya, dapat kung wala kayong masagot, dapat lalagay nyo is N-A. Number 3 guys is one piece of picture na passport size. So, sa Japan Visa guys, may specific size sila which is 45mm by 35mm. Tapos dapat guys is white background and dapat guys hindi siya computerized edited. Like yung nilalagyan ng follow, dapat hindi siya ganun. Dapat ikaw sa sarili mo, dapat presentable ka na dun sa picture na yon. Di mo pwedeng i-edit yung sarili mo. And kailangan ba naka-color kapag nagpapapicture? Actually hindi guys, round neck lang. Okay na rin siya. Basta as long as presentable, hindi ka nakasando or anything, diba? Number 4 guys is PSA birth certificate at dapat yung PSA mo guys is issued within 1 year. Kasi guys, malalaman nila kapag hindi yun issued 1 year kasi meron dun parang timestamp dun sa PSA mo. Pero kung wala naman kayong PSA na issued within 1 year or late registered kayo, pwede mo ipasa yung baptismal certificate mo, Form 137 from elementary or high school. Next is, if married ka na, you have to pass your PSA marriage certificate. Also, issue dapat siya 1 year. Pero kung guys, syempre kung hindi naman kayo kasal, huwag na kayo magpasa, huwag nyo nang pahanapin kung wala, diba? Number 6 guys is daily schedule or itinerary. Dito guys, pakikita nyo ulit to sa Japan Embassy website. Makikita mo rin to sa may Attic Tours kung gusto nyo ulit mag-apply sa Attic Tours. And guys, sa Attic Tours guys is makikita nyo yung sample kung paano magsulat and yung guide kung paano yung isusulat mo, kung ano ba yung susulat mo doon para hindi ka rin magkamali. So, if you're asking kailangan ba, may flight na ba kapag magbubook, may kailangan may flight na ba, may hotel na ba, guys, hindi niya kailangan na may hotel na kayo, na may flight na kayo. Kahit tentative, basta kung ano yung naiisip nyo yung plano sa utak nyo na gusto nyo pumunta ng Japan, gantong date, yun yung ilalagay nyo. Number 7, personal bank certificate. It must have ADB within last 6 months or yung average daily balance. Kung wala naman kayo sa bank certificate nyo is kailangan meron siyang bank statement within 6 months. So maraming nagtatanong guys kung magkano ba yung kailangan pera pag magpapasa ng Japan Visa guys. Actually guys, wala naman talagang specific kung magkano pag magpapasa ka ng Japan Visa. Pero parang may theory lang. Pero parang may sinasabi yung iba na kailangan 10,000 per day. Kunyari 4 days yung plano mo sa Japan, dapat may 40,000 ka or more. Parang ganun. So, doon naman sa 6-month bank certificate, kunyari, mag-apply ka ngayong July. So, dapat yung bank certificate mo is, January, February, March, April, May, June. Ayan. So, hanggang June, dapat yun yung bank certificate mo. Then, dapat doon sa bank certificate mo or doon sa bank statement mo, nakikita na mayroon kang cash flow like continuously and consistently. Wow. Dapat mapapaprove mo sila na meron kang consistent na pera na pumapasok sa bangko mo para alam mo hindi nila isipin na wala kang pera, magja-Japan ka. Anong gagawin mo doon? Magti-TNT ka ba? Yung parang ganun. And then, ito naman is the general requirements for employed. Siyempre, number 1 is employment certificate or COE. Tapos, ITR, tax payment certificate or form 2316. And also, syempre, kung wala naman kayong ITR guys, pwede kayo mag-submit ng letter of explanation kung bakit wala kayong ITR, ganun. Requirements for business owner naman guys is DTI and also a ITR. For student, copy of school ID and certificate of enrollment. Tapos, if you're also requesting for multi-request form, meron yun sa Japan Embassy website and meron din siya dito sa may Attic Tours. So, doon nilalagay nyo sa multiple request form is parang i-ask ka kung anong part ka ng industry, ganon, para ma-prove mo na kaya mong bumalik-balik sa Japan ng maraming beses. Tapos, if the guarantor who lives in the Philippines will shoulder part of all the application travel
expenses, you must have guarantee letter form. So, andun ulit yun sa Japan Embassy website or dito sa My Attic Tours. Tapos, number 9 is proof of relationship like pictures, conversation, messages, ganon. Or also, birth certificate of course, pag kuya mo, pag mama mo, birth certificate kasi mas madali yon. And additional reminder, if the applicant has an old use Japan visa, hindi mo na kailangan magpasa pa ulit ng birth certificate. For example, meron ka ng dating Japan visa, tapos mag-apply ka ulit ng Japan visa, hindi mo na ulit kailangan magpasa ng birth certificate kasi registered na doon yung birth certificate mo sa Japan Embassy. Tapos guys, number 1 tip, if may PRC ka, ID license, pwede mo yun ipasa guys para mas guaranteed ka na magkaroon ka ng Japan visa. So, that's it for Japan visa. Medyo magulo siya kung iisipin nyo. Pero pag naayos nyo na lahat ng requirements mo, if nakapag-provide na kayo ng mga requirements, like andyan na lahat, hindi siya mahirap guys. Tapos, ang pinakamas madali pa ngayon guys is pwede mo siyang ipasa sa agency and then sila na bahala. And merong bago ngayon guys which is yung VFS. Ang sistema doon is parang makakapag-appointment ka, pupunta ka sa JVAC para ipasa yung requirements mo. Hindi ko pa siya natatry kaya hindi pa ako makapag-share masyado. Pero yun yung bago ngayon. And also yun yung mas mura, parang nasa 520. Kasi nung first kong Japan visa guys, ang presyo pa lang ng Japan visa noon is 1,000. Ngayon guys, ang binayaran ko, pasa din ako ng multiple entry visa. Ang binayaran ko is parang nasa 1,850 or 2,000. And ngayon guys, is parang nasa 2,000 pesos na siya. And wala pa yung multiple entry request. So, medyo nagmahal na talaga ngayon. Kasi parang ang dami talagang parang in demand yung Japan visa ngayon. Kasi sa totoo lang guys, maganda talaga dito sa Japan. Like parang pag bumunta ka, gustong-gusto mo talaga siyang balikan. Like ngayon, kasi alis na ako. Anyways guys, that is for this video guys. Kung may mga question kayo guys, pwede nyo i-comment sa baba. I think this ends my Japan trip. Sa mga next video ko guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ako naglibot dito sa Japan. Kaya abangan nyo guys yung mga Japan vlogs ko kasi hindi lang ito yung una kong vlog. Hindi lang ito yung vlog ko at may marami pa tayong madi-discover. And guys, hindi siya Osaka and Tokyo. So hindi siya yung usual vlog na Osaka and Tokyo. This is like new kasi nandito ako ngayon sa Nagoya. So like, share and comment guys, and don't forget to subscribe to my channel to see more of me. Yan lang guys. Bye. Nining, Po? gising ka na? Opo, nandito po ako. Tapos na ako. Ah, hi. Okay. Okay.